Fatima, maupo ka muna at nang makapagpahinga ka. Mahinahong wika ni Mrs. Torres habang tinitingnan kung papaano maglinis ng bahay ang dalaga. Nako, okay lang po ako ma'am. Sanay na po ako sa ganitong gawain. Nakangiting wika ni Fatima. Alam mo iha, naalala ko nung kabataan ko, ganyan-ganyan din ako sa'yo. Naupo si Fatima sa tabi ng matanda at doon, sabay nilang pinagmasdan ng isang malaking larawan sa dingding kung saan makikita ang isang magandang babae na animoy isang prinsesa. Sa isip-isip ni Fatima, kahit tumanda na ang kanyang amo ay maganda pa rin ito at sa itsura niya ay parang hindi siya nakaranas maghirap sa buong buhay niya. Kahit ngayon nauugod-ugod na si Mrs. Torres, palagi pa rin itong nakapustura at talagang sosyal kung manamit. Ang ganda niyo po ma'am, lalo na nung dalaga pa kayo. 23 anyos pa lamang ako dyan iha. Napansin ko nga na parang malaki ang pagkakahawig nating dalawa noong bata pa ako. Natatawang sabi ni Mrs. Torres. Napangiti naman si Fatima bago muling nagsalita. Naku ma'am, masyado po kayong maganda para maging kamukha ko. Natigil lamang ang pag-uusap ng dalawa nang biglang kumulo ang iniinit na tubig sa kusina. Dali-daling tumayo si Fatima para isalin iyon sa termos. Si Mrs. Torres naman ay nakaramdam ng antok kaya umidlip muna siya sandali. Mula nang dumating si Fatima sa bahay na iyon, madalas niyang kinikwentuhan si Mrs. Torres o kaya naman binabasahan ito ng libro tuwing gabi na talaga namang gustong-gusto ng matanda. Si Mrs. Torres ay walang kaibigan sa kanilang lugar. Ayaw ng mga tao sa kanya. Yung iba pa nga ay tinatawag siyang salot at salbahe. Ayon sa mga ito, si Mrs. Torres daw ang dahilan kung bakit kaagad namatay ang kanyang asawa. Noong kabataan pa raw nito ay napakaraming lalaki ang nabibighani sa kanya. Maraming lalaki ang handang iwanan ang kanilang pamilya para lamang kay Mrs. Torres. Ayon pa sa mga kapitbahay ay may anak si Mrs. Torres, pero hindi na ito bumalik pa, maraming taon na ang nakakaraan. Marahil ay pinalayas daw ito ng matanda o kaya naman umalis ang anak dahil hindi nito kinaya ang kalupitan ng sariling ina. Ano man ang katotohanan, tanging si Mrs. Torres lamang ang nakakaalam. Walang pakialam ang matanda sa chismis. Hindi rin siya nakikipagchismisan sa kahit na kanino sa kanilang lugar dahil alam niya na kapag wala siya sa harap ng mga ito, ay siya ang sentro ng usapan. Kahit tumanda na si Mrs. Torres ay ganoon pa rin ang tingin ng mga tao sa kanya at ganoon rin naman siya sa mga ito. Ilang sandali pa ay tumunog ang doorbell at mula roon bumungad si Tonya, ang tagadala ng sulat at package sa kanilang lugar. Kumusta na Mrs. Torres? Bati nito bago tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto ng matanda. Ilang sandali pa isinara nito ang pinto ng kwarto bago iabot ang isang bundle ng pera kay Mrs. Torres kasama ang isang sulat. Ang swerte nyo naman, palaging may nagpapadala ng maraming pera sa inyo kada buwan. Sino hubang nagpapadala sa inyo ng ganyang kalaking halaga? Usisa ni Tonya. Alam mo Tonya, mas mabuti pang huwag ka nang magtanong dahil hindi ko rin naman sasabihin sa'yo. Mataray na wika ng matanda. Grabe naman kayo sa akin. Lahat naman ng sikreto ninyo ay hindi ko sinasabi sa ibang tao. Pabulong na sabi ni Tonya. Na-realize ni Mrs. Torres na marahil ay nasaktan niya ang damdamin nito. Kaya naman, kaagad siyang humingi ng paumanhin. Pasensya ka na Tonya. Marami lang talaga akong iniisip ngayon. O siya, sige na at mag-deliver ka na ng mga dala mo. Noong makaalis na si Tonya ay marahang sinilip ni Mrs. Torres ang ilalim ng kama. Hinila niya ang isang malaking kahon upang ilagay ang bungkos ng pera. Napangiti siya dahil malapit na iyong mapuno. Mula sa ibabaw ng kama, kinuha niya ang isang notebook. Noong nakaraang gabi ay napanaginipan niya ang yumaong asawa. Sinabihan siya nitong maghanda na dahil malapit na silang magkita. Kaya naman, napagpasyahan ni Mrs. Torres na marahil ay iyon na ang tamang panahon para ipagtapat niya ang kanyang mga kasalanan at humingi na rin ng kapatawaran sa mga tao na kanyang nasaktan. Habang nagsusulat si Mrs. Torres, si Fatima naman ay nakaupo sa labas, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit habang nagmumuni-muni. Matagal na siyang mag-isa sa buhay.
Namatay na ang kanyang ina noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Hindi niya na nakilala pa ang kanyang tatay. Mula nang yumao ang kanyang ina, si Fatima ay naiwan na sa kanyang lolo. Subalit, dahil sa katandaan nito ay madalas na siyang magkasakit. Nangarap si Fatima na makapag-aral sa kolehiyo, ngunit hindi niya ito natupad dahil hindi niya magawang iwanan ang kanyang lolo na may sakit. Dahil rito ay napilitan na lamang siyang magtrabaho sa sakahan dahil wala namang ibang trabaho na malapit sa kanila. Hindi nagtagal ay pumanaw na rin ang kanyang lolo. Dahil sa kalungkutan at pag-iisa, itinuon ng dalaga ang oras at atensyon sa pagtatrabaho, kaya lamang ay maliit ang kita sa sakahan. Hindi siya makaipon ng pera para sa kanyang pag-aaral. Hanggang isang araw ay nakita niya si Mrs. Torres sa palengke. Tinulungan niya itong buhati ng mga pinamili nito at mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanilang pagkikita. Nagkapalagayan sila ng loob hanggang si Fatima na ang palaging tumitingin sa matanda kapalit ang kaunting halaga ng pera. Isang gabi, pagkarating ni Fatima sa bahay ni Mrs. Torres ay kaagad siyang nakaramdam ng kaba. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ng matanda pero hindi ito sumasagot. Kaya napagpasyahan ni Fatima na buksan na ito at doon nakita niya ang nakahandusay sa sahig na si Mrs. Torres. Wala ng buhay. Napatulo na lamang ang luha ni Fatima dahil kahit papaano ay napalapit na rin ang loob niya rito. Masakit rin para kay Fatima ang pangyayaring iyon dahil naiwan na naman siyang mag-isa. Sa ibabaw ng kama ay mayroong sulat at pera. Nakasaad rito ang mga salitang, ang bahay at ang lahat ng gamit sa loob nito ay ipinapamana niya kay Fatima. May kasama ring pera ang sulat para daw iyon sa libing ni Mrs. Torres. Lumipas ang 1 buwan mula nang mailibing si Mrs. Torres, saka lamang nagkaroon ng lakas loob si Fatima na ayusin ang mga gamit ng matanda. Napagpasyahan niyang unahin ng isang maliit na baul dahil noong nabubuhay pa ang matanda ay palagi nitong sinasabi na iyon ang nagtatago ng kanyang mga sikreto. Sa loob ng baul ay may sulat si Mrs. Torres para kay Fatima. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang envelope at doon ay nakita niya ang ilang lumang picture at sulat. Isa sa mga larawan ay si Mrs. Torres habang buhat nito ang isang batang lalaki. Nanginginig pa ang mga kamay na binuksan ni Fatima ang sulat. Dear Fatima, marahil habang binabasa mo ang sulat na ito ay wala na ako sa mundong ito. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Sinira ko ang buhay ng mga taong mahal ko, pati na rin ang sarili ko. Maraming taon na ang nakakaraan. Ang anak kong si George ay na-in-love sa iyong ina. Marami akong pangarap para sa anak ko. Pagka-graduate niya sa universidad ay nabigyan siya ng oportunidad na makapagtrabaho sa isang international company. Tapos, magkakagusto lang pala siya sa isang anak ng magsasaka. Hindi ako makapapayag na masira ang buhay niya dahil lamang sa pag-ibig. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi sila magkatuluyan. Nagsinungaling ako kay George. Siniraan ko ang iyong ina. At dahil sa galit, umalis si George para magtrabaho sa syudad. Makaraan ng 1 buwan, nabalitaan ko na umalis ang iyong ina. At nang bumalik ito ay may dala ng bata. At ikaw na nga iyon, Fatima. Noong makita kita ay hindi ko lubos na nauunawaan kung bakit parang nakikita ko sa iyo ang aking sarili. Hanggang napagtanto ko na ikaw ang aking apo. Noong mamatay ang iyong ina ay ipinagtapat ko kay George ang lahat. Dahil sa galit niya sa akin ay iniwan niya ako. At mula noon ay hindi pa kami nagkikita pa. Nagpapadala na lamang siya ng pera sa akin kada buwan. Patawarin mo sana ako, apo. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng lakas na loob na sabihin kay George ang tungkol sa'yo. Hindi niya alam na mayroon pala siyang anak. Narito ang kanyang numero at address. Tawagan mo siya at ipabasa mo ang sulat ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag nagkita kayo. Sa ilalim ng kama ko ay mayroong isang lalagyan at ang lahat ng perang iyon ay mula kay George. Hindi ko iyan binawasan ng kahit na magkano dahil sa tingin ko ang lahat ng yan ay para sa iyo, apo.
patawarin mo sana ako. Nabitiwan ni Fatima ang sulat. Marahang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan sa baul. Doon niya lamang napagtanto na ang mga taong nasa larawan ay ang kanyang mga magulang. Ilang araw ding nag-isip si Fatima bago magdesisyon na tawagan si George. Sinabi niya rito na pumanaw na si Mrs. Torres. Hello? Ito po ba si Mr. George Torres? Yes, ito nga. Sir, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang inyong ina ay pumanaw na, 1 buwan ang nakakaraan. Hindi magawang sabihin ni Fatima kay George na ito ang tatay niya, sa takot na baka hindi ito maniwala. Ayon naman kay George, sisikapin niyang makauwi bukas na bukas rin. Kinaumagahan ay pumarada nga ang isang magarang sasakyan sa labas ng bahay at mula roon ay bumaba ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng pormal na damit. Ikaw ba si Fatima? Tanong nito pagpasok pa lang ng pinto. Opo, ako ang tumutulong kay Mrs. Torres dito sa bahay. Subalit, napatigil si George nang makita ang malaking larawan ng kanyang ina. Sir, ito nga po pala ang sulat at mga larawan na iniwan ni Mrs. Torres. Iniwan niya rin ito para sa akin pero gusto niyang mabasa niyo daw po ito. Kagad naman itong binasa ni George at nang matapos niyang basahin ang sulat ay napatulala na lamang siya. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Fatima. Hindi ko alam kung papaano nangyari ang lahat ng ito. At pasensya ka na pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala akong asawa at anak. Tapos ngayon, malalaman ko na may anak ako at dalagang-dalaga na pala. Ako rin po, hindi ko naranasang magkaroon ng tatay. Tapos, eto kayo, nasa harapan ko na pala. Nakangiting sabi ni Fatima. Niyakap siya ng mahigpit ni George bago sila sabay na nagtungo sa puntod ni Mrs. Torres. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ng mga tao na magulat sa kanilang nakikita. Hindi may pagkakailang malaki ang pagkakahawig ni George at Fatima. Kaagad itong pinag-usapan sa kanilang lugar. Ayon sa mga chismis, umuwi raw si George para makita ang anak. Naitanong rin nila kung ano ang mangyayari sa naiwang ari-arian ni Mrs. Torres. Makaraan ng ilang araw, muling naglakad ang mag-ama hanggang nakasalubong nila si Tonya. George, kumusta ka na? Aalis ka ba ulit? Hindi ko pa ho alaman ng Tonya. Kung aalis ka, paano na yung bahay na naiwan ng iyong ina? Napangiti naman si George bago sumagot. Ang bahay na yan ay para sa aking anak. Siya nang bahala kung gusto man niyang ibenta o gusto niyang tirahan. Sa nakalipas na 1 linggo ay naging malapit ang loob ng mag-ama sa isa't isa. Palagi nilang pinagkakwentuhan ang namayapang si Mrs. Torres at maging ang nanay ni Fatima. Naikwento ni George ang kanilang love story at kung papaano sila naghiwalay nang hindi niya nalalaman na buntis pala ito. Nag-offer din si George na isasama niya si Fatima sa syudad para doon na ito makapag-aral ng kolehiyo. Nang sa gayon ay magkasama sila. Noong mga sandaling iyon, pakiramdam ni Fatima ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang buhay. Hindi na siya nag-iisa. Bago lisanin ng mag-ama ang lugar na iyon ay muli silang bumisita sa sementeryo para magpaalam kay Mrs. Torres. Pinuntahan rin nila ang puntod ng nanay ni Fatima. Humingi ng tawad si George dahil naging padalos-dalos ang mga desisyon niya noon. Hindi napigilan ni George ang mapaiyak dahil sa dami ng mga taon na nasayang. Mga oras na kahit anong gawin niya ay hindi na maibabalik pa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.